Welcome to Donmar TV News Channel. Naglatag na ang Commission on Elections ng guidelines para sa in-person campaign ng mga kakandidato sa 2022 national elections. Layo nitong matiyak na masusunod pa rin ang health protocols lalo't patuloy pa rin ang banta ng COVID-19. Hindi pa nagsisimula ang campaign period pero kabi-kabila na ang pagpupulong na isinasagawa ng mga aspirant para sa eleksyon 2022. Dahil sa kasalukuyan nagiging sitwasyon, ngayon pa lang ay hati na ang opinyon ng mga tao para sa desisyon ng Commission on Election na payagan ang in-person campaigning. Hindi pa rin kailangan safe muna tayo bago sila maggawa ng ganun. Mas maganda social media na lang. Kasi for safe nga. Basta nasusunod yung health protocol, pwede naman. Para lang may pakita nila kung ano yung mga plataforma nila. Pero ang Commission on Election naglatag na ng limitasyon para sa pagsisimula ng campaign period sa Pebrero. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10732, papayagan ng in-person campaign, rally, pagpupulong, motorcade, caravan at meeting de avance. Pero bawal ang pakikipagkamay, yakapan, braso-braso o kahit anong may physical contact. Bawal din makipag-selfie at ang pamimigay ng inumin at pagkain. Kailangan din nakasuot ng full coverage face shield at face mask ang mga lalahok sa aktibidad na hindi bababa sa 18 years old at hindi tataas sa 65 years old. Sa mga motorcade at caravan, bawal ang stopover. Bubuo ng campaign committee ang COMELEC sa national, regional, provincial at municipal level upang mamonitor ang galaw ng mga kandidato sa pangangampanya. Bago ang pagpupulong ay kinakailangan ding humingi ng permit sa mga campaign committee na binubuo ng iba't ibang ahensya. Halimbawa na lamang sa nasyonal, bubuuin ito ng Commissioner, DOH Secretary, Chief PNP, AFP Chief at DILG Secretary. May kapasidad din na dapat sundin sa bawat pagpupulong at depende kung saang alert level na bibilang ang lugar na paggaganapan. Paglilinaw naman ng COMELEC, ang lahat ng ito ay magiging epektibo simula ika-8 ng Pebrero sa unang araw ng campaign period para sa mga tumatakbo sa national position. Kaya naman anumang aksyon sa ngayon ng mga aspirant ay labas pa dito ang COMELEC. Why are people waiting for COMELEC to do anything about it? Diba? Look, sinasabi natin na hindi pa sila kandidato. Right? So, if they're doing this, then they're doing this as private citizens. And if they're doing this as private citizens, not as some special breed of citizen who's going to run for office, then they should be held accountable by the regular authorities, by the regular law enforcement. Huwag COMELEC. Ang paglabag sa guidelines ng COMELEC sa panahon ng pangangampanya ay election offense kaya ang mga lalabag ay mahaharap sa kaukulang parusa kabilang na ang posibleng pagkabilanggo. Pinatatanggal ng China sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Spratlys. Pero ayon sa National Task Force on West Philippine Sea, posible pa ngang magtayo ang Pilipinas ng mga estruktura malapit sa BRP Sierra Madre. Nanindigan naman si Defense Secretary Delfin Lorenzana na may karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito ang BRP Sierra Madre, isa itong World War II landing ship tank na sinadsad sa Ayungin Shoal noong taong 1999 para maging permanenteng government installation ng Pilipinas. Yan ay matapos okupahan ng China ang Mischief Reef noong 1995. Ang barkong ito na nagsisilbing paunang depensa ng Pilipinas sa Spratlys, pinatatanggal sa Ayungin Shoal ng China. Sinisingil ng Foreign Ministry ng China ang umano'y commitment ng Pilipinas na aalisin sa lugar ang barko. Giit ng China, bahagi ito ng Reynel Jiao, ang kanilang tawag sa Ayungin Shoal ng Nansha Quan daw na tawag naman nila sa Spratlys. Sinabi rin ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Xiao Jilian na ang pagpapadala ng pagkain at supply ng Pilipinas sa mga tropa sa BRP Sierra Madre ay isang special arrangement dahil sa humanitarian considerations. Pero buwelta ni Lorenzana, walang ganitong commitment ang Pilipinas. Sabi naman ng National Task Force on the West Philippine Sea, posible pang magtayo ang Pilipinas ng mga istruktura malapit sa BRP Sierra Madre. Yung shoal na yan, ay maaari din tayo maglagay struktura dyan tulad ng light o mga iba pang tirahan ng ating mga tropa dyan o mga
mangingisda. Kaugnay naman ng claims ng China sa West Philippine Sea, iginiit ni Lorenzana na wala itong basihan at sila ang trespassing doon. Bahagi ang Ayungin Shoal ng Kalayaan Island Group na sa ilalim ng Republic Act 9522 ay sakop ng sovereignty at jurisdiction ng Pilipinas. Ang dalawa namang resupply boat na nagdala ng pagkain sa mga tropa ng pamahalaan sa BRP Sierra Madre nakabalik na ng Palawan. Sa ngayon, ayon kay Lorenzana, normal at kalmado ang sitwasyon sa Ayungin Shoal. Sa unang salbo or aksyon ng COMELEC ay pumabor dito po sa kampo ni Bongbong Marcos dahil kinatigan po ng COMELEC ang desisyon at pinagtibay nila na tanggapin na na-extend niya ng ilang araw ang hiniling ng mga abogado ni Marcos para ho pagsusumite ng mga dokumento para ho dun sa petisyon para sa disqualification case. Ginawa ng COMELEC ang desisyong ito sa kanilang paniniwalang sila merong jurisdiksyon na pwede ilang desisyonan kung ano ang dapat na gawin na makakabuti na naaayon sa ating batas. Ginawa ito ng COMELEC dahil nga po sa yung mga petitioner ay nagsabi na hindi dapat binigyan ng extension. Dapat daw na after November 16, tapos na, dapat daw po wala nang tatanggapin pa na anumang mga dokumento or request kung ano man ang mga abogado ni Marcos. So hindi po yung kinatigan. Kaya ngayon pa lang sinabi ko nga, pinabura na ng COMELEC yun doon sa isyong yon. Doon pa lang ho sa mga dokumento. Pero ngayong araw na ito rin ng Friday, ngayon po ang simula, magsisimula pa lang ang aktual na hearing o pagdinig doon sa mga disqualification cases na kinakaharap ni Marcos. At hindi natin pangunahan yan. Aabangan natin kung ano po ang mangyayari diyan ho sa kasong yan. Na inaabangan din ng mga Marcos supporters dito sa Pilipinas at sa abroad. Antabayan po ninyo kung ano man po ang mangyari dyan ating aabangan. Pwede po kayo mag-comment, react, or anuman, at akin pong nire-respeto yan at binabasa. Respeto rin po natin ang paniniwala ng ibang mga nagko-comments at paniniwala ng iba. Okay? Pangalawang topic naman po ay ating pag-usapan na itong tungkol sa West Philippine Sea at tungkol dun sa mga kalagayan ng ating barko, lalo na po yung BRP Sierra Madre. Ito pong barkong ito ay 1999 pa lang nandyan na ho sa West Philippine Sea. Dahil kasi pinapaalis ng China. Sabi ng China, trespassing daw tayo kaya dapat alisin yung barkong yan. So nanindigan po ang ating pamahalaan sa magitan ni Defense Secretary Lorenzana na hindi pwedeng tanggalin yan dahil yan ay ating teritoryo. Maganda yan. Ngayon, kinatigan din at sinundan po ito ng mga senatorial candidate. Isa sa mga nagsabi dyan si Moreno, Robredo at Lacson. Naniniwala silang hindi dapat tayo ay susunod yan sa kagustuhan yan ng China. Ipaglaban natin. Huwag natin tanggalin ang barko ron. So okay yan. Maganda ito dahil yung mga gustong maging Pangulo ay nagsasabi ng ganyang posisyon na talagang hindi naman dapat nating ipamigay or susunod lang na tayo sa kagustuhan ng China. Si Bongbong Marcos, kung yung mga gunita, nauna rin nagsabi na ang kailangan naman dyan sa isong yan bilateral agreement daw po. Hindi pwedeng daanin sa, alam mo na, sa away o pakipag-away dahil talagang tayo ay kulang pa rin sa kakayanan para makipagtunggali dyan po sa China. Pero ang ating karapatan na ipaglaban ang West Philippine Sea, ang mga islang yan at karagatan yan ay atin hong sagradong karapatan nga sa ilalim ng ating batas. Kaya maganda ito yung gobyerno, mga presidential candidate at kahit yung iba'y oposisyon dyan ay sumasang-ayon na ilaban ito. Patunayan, mayroon nga isang kandidato dyan, ang sabi niya gagawin niyang dekorasyon. Ang barko ng China kapag daw siya ay naging Pangulo. At kanya daw i-open sa lahat ng mga mangingisda na Pilipino ang West Philippine Sea. So medyo matindi yun. Tingnan natin kung kaya niyang gawin. Kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging Pangulo ng Pilipinas. Si Lacson naman ay nauna nagpunta ron sa Pag-asa at naglagay pa ng flag. 3 flag ang kanyang nilagay doon sa lugar na yan para ipakita sa China at sa buong mundo atin ito at dapat ipaglaban ng mga Pilipino. Si Robredo hindi naman nagpunta ron pero ang sabi niya ay dapat talagang ilaban ito. Yung ibang kandidato, si Pacquiao, wala pa akong gaanong naririnig sa kanya kung ano. Although yung araw maraming sinasabi rin siya. Ang administration naman, candidate tulad ni Senador Bongo, siyempre wala pa kung ano man ang sinasabi niya ng Pangulo, ayaw niyang pangunahan, yun na yun. Ang sabi ng Pangulo, hindi naman talaga tama ang ginagawa. Actually, kinundi na nga ng Pangulo yung water cannon, pambumba ng tubig ng Chinese Coast Guard doon sa barko nating magsusupply ng pagkain last week doon sa barkong Sierra Madre para doon sa mga sundalo natin at mga tauhang nandudong nagbabantay
Diyan ho sa may West Philippine Sea. So more or less ganyan po ang mga nangyayari. Tayo pong taong bayan, huwag natin hong haluan muna ng politika ito. Naiiba itong ating topic ngayon, pero gusto ko rin hong malaman po kung ano ang pulso ng taong bayan dito. Ano ba ang inyong masasabi ho dito sa usaping ito ng West Philippine Sea? Tama ba na talagang ito isa sa mga priority na agenda ng gusto maging Pangulo? Kung ano ang kanilang posisyon? Tama ba na ito ay ating kulitin, ating itanong sa kanila kung ano ang kanilang magagawa at gagawin kung sakaling sila maging Pangulo? So kayo pong mga mamamayang Pilipino ay may karapatan ho na mag-participate dito sa usaping ito. Huwag nating isipin na bahala na ang gobyerno dyan. Hindi po. Taong bayan, tayo mga Pilipino po ang mayroong obligasyon dito. Tulungan natin ang gobyerno kung ano ang mga galawan ngayon at sa mga susunod na pamahalaan na ang kapakanan ng Pilipino ipaglaban. Kasi atin po talaga yan. Pilipinong sundalo at tayo mga Pilipino ay may karapatang gawin yan. Kaya kayo po na mga nakanonood, nakikinig, gusto kong madinig po ang inyong mga reaksyon dito. Huwag natin sanang ibaliwala ito. Dahil po ito ay isang malaking teritoryo na sakop natin. Kaya nga WPS yan West Philippine Sea. So atin yan. Maraming business dyan, maraming kabuhayan dyan. Kaya hindi natin dapat ibaliwala ito. Kaya kayo po na mga Pilipino dito at sa abroad ay pwede hong makasali dyan sa tamang pamamaraan. At suportahan natin sino man po ang magiging Pangulo after election sa Mayo. At ang kanyang posisyon ay para sa ating bayan ay atin pong suportahan. Huwag nating isipin na halimbawa hindi nyo kandidato yung nanalo pero ganun itong programa, hayaan natin yun. Ang importante tulungan natin dahil atin talaga yan. At yung ating mga maraming mangingisda ay patuloy pong nagbabaka sakali na sila ay magbalik dyan. Okay? Dito nga pinanindigan po ni Secretary Delpin Lorenzana na walang kasunduan na paalisin ang barko ron kasi sinasabi ngayon ng China dapat daw mag-pull out na yung ating barko ron base sa kasunduan o usapan. Sabi ho ni Secretary Lorenzana, wala namang usapang ganun. Ang paniniwala at panindigan ng Pilipinas, mananatili yung mga barkong yan kahit anong mangyari. Hindi tayo aalis. So yan po yung magkasalungat na posisyon between China and Pilipinas. Kaya suportahan natin ang posisyon ng Philippine government dahil atin ito. Okay? So kung nangungulit man ako sa inyo, pasensya na po, pero kailangan dahil hindi naman ho pwedeng politiko lang o gobyerno lang ang magsalita at pumosisyon dito. Tayo mga Pilipino, merong karapatan at obligasyon tungkol dito. Ayaw natin ang gera. Yung pagpapahayag lang, okay na po yan. Marami pong salamat. God bless po.